Hi guys! Welcome back and wait lang guys, nag-aayos lang. Nag-aayos lang ako dahil meron tayong video for today. Balikan ko kayo. Hi guys! Welcome back sa aking channel. So for today's video guys, sa pag-uusapan natin is ano nga ba ang epekto sa katawan or epekto sa atin pag kulang tayo sa talik. Alam niyo ba guys na isa ito sa pinoproblema ng mga karamihan sa atin na single. Lalo't malapit na ang Valentine's Day guys. Syempre, meron tayong mga followers, mga kaibigan, mga kapamilya na single at malamig ang gabi nila sa Valentine's Day. So ano nga ba? Kahit ikaw ay may asawa, may jowa, may kinakasama, pero kung ikaw ay kulang sa talik, wala din. Mararanasan mo din itong mga sintomas na to. So, makinig ka na lang. Unang-una, stress. Lagi kang galit. Mainit ang ulo mo. Di ba? Totoo yan. Proven and tested ko na yan. Ha? Kasi, alam mo yun, may asawa ka, may jowa ka, may kinakasama ka, pero kulang ka sa... Sasakit talaga ulo mo, may stress ka. Iinit yung ulo mo, hindi maganda yung araw mo, hindi maganda yung paggising mo sa umaga. Unlike sa mga, Usin na natin to. Unlike sa merong mga dilig, di ba? Syempre, glowing, blooming, maganda ang gising sa umaga, maganda ang araw, maganda ang mood, di ba? Nakakaganda ng mood ang pagtalik. Okay? Pero kung ikaw nga ay kulang, dahil nga ang topic natin today, ay kulang at ano ang mararanasan o mararamdaman mo, ano ang mga nararanasan o nararamdaman ng katawan mo pag kulang ka sa ganon, unang-una stress. Nakakataas ng stress, nakakainit ng ulo, wala ka sa mood. Next naman is, nakakataas siya na misunderstanding ng magjowa or mag-asawa. Nakikinig at bahay namin. Pero ayun yan, nakakataas siya ng misunderstanding ng mag-asawa or ng magjowa. Kasi syempre, ba't pa mo ako ba't lang akong dilig? Ganon. Bakit kulang ako sa dilig? May iba ka bang babae? Ganon. May iba ka bang lalaki? Ganon. So mag-iisip ka, pag-iisipan mo yung partner mo. Diba? So, gugulo. Unlike sa may mga laging mga dilig, diba? Ayun yung tipong hindi mo pag-iisipan kasi meron ka laging ganon. Diba? Hindi siya sakit sa ulo. Hindi siya magdadulot ng stress sa'yo. Hindi mo siya pala isipan kung bakit wala ka ng ilang araw o ilang linggo, ilang buwan na. Pero grabe naman yun. Mapayag ka ba nun? Abot sa ilang weeks or ilang months kang wala. Pero kung single ka, given. Pero kung ikaw ay may partner, tapos aabot ka sa ilang weeks, ilang months na wala, meron na problema yan. Pangatlo naman, ang sabi-sabi nila, pero hindi ko to ma-explain na maayos at hindi naman ako professional or doctor. Sabi nila, para to sa mga lalaki na nakakataas ang posibilidad na magkaroon ng prostate cancer. Si lalaki. Kasi nga, naiipon. Hindi nakakalabas. Ayun lang ang pagkakaalam ko. Ano to, bumabara ba to? Naninigas? Nagpa-frozen sa loob? At hindi nakakalabas ay nagdudulot ng cancer? Wala ko good explanation dyan, pero ayun nga sabi nila, pag once na narinig, pag diba, ganun tayo mga, pag tayo nakarinig tayo ng, may prostate cancer yan, si ano, ganyan-ganyan, asawa ni ganito. Siyempre isipin natin, ay, kulang. Diba? Ganun agad na sa thinking natin na, ay kulang. Ay hindi lagi, hindi nakakalabas. Kasi nagkaroon siya ng prostate cancer. Dahil hindi lagi. Okay? Okay, number 4 naman is, nakaka-dry. Totoo to. Akala ng iba, pag once na wala ka or kulang ka, is mas maganda kasi nga sisikip daw. Next naman, ang sabi ng iba, pag once na wala kang dilig or kulang ka sa dilig, mas nakakaskip daw lalo at mas naiipon yung wetness. Which is, walang explanation na tama. Pero, ang sabi nila, sa aking napanood,
mas nakaka-dry daw. Para lang kasi itong linis tubo, the more na nagagamit or, yung tubo, yung tubo, para safe. Yung tubo, pag once na panay ganon, panay, pump, mas naglalabas ng langis. Pag sabi nila is mas nakaka-skip daw, dahil daw hindi nagagamit, and mas naiipon yung wetness para sa mga next transaction. Which is, hindi, mali. So, totoo lang, parang poso lang yan. Di ba nakakita kayong poso? Yung poso, yung spring nun, parang siya yung nag-aano ng langis. Di ba kailangan langisan yun? Or parang may pinapahi dun para yung hindi siya maingay. And then, pag once nagpa-pump siya, yung spring, makikita nyo yung parang yung tubo is naglalangis. Di ba? Sabi ko, para sa akin gano'n na pag once the more na ginagamit, mas wetness. Diba? Pero pag hindi nagagamit, nagda-dry. Nai-stack. Diba? Ganon lang yun. Okay, next naman is nagkakos ng hiwalayan. Lalong-lalo na to sa mga bagong mag-asawa or bagong kasal. Importante to kasi 'di ba nasa honeymoon stage pa. So dapat talaga andun pa yung mga tirada yung romansang itik. Ito naman yung word na romansang itik. Andun yung mga tirada nyo nang lagi kayo kasi nasa honeymoon stage pa kayo. Pero kung ang asawa mo talaga hindi mahilig at kulang-kulang talaga at hindi ka na-fulfill or satisfied, may problema talaga. Pero dapat pag-usapan yan. Hindi naman porket ayaw niya, hindi naman porket na hindi kayo lagi, ayaw. Diba? Malay mo kasi, diba? Sa trabaho, unang-una, pagod sa trabaho. Huwag nyo iisipin lagi na ay, may babae to. Nadadaan lagi sa mabuting usapan yan. Okay? Hindi porket na, parang may kakaiba. Parang, meron namang, ganon. Hindi. Tapos ngangaragin mo, idanager mo siya, which is mali. Pag-usapan nyo yan, okay? Kasi, sa pagod sa trabaho, or wala sa mood, isa yan. Hindi man laging nasa mood ang tao. Kailangan din, may papaganda ng mood mo. Okay? So, ayun na nga guys, ang aking video for today. Kung nagustuhan mo, mag-comment ka na. At kung meron ka pang suggestion at kulang-kulang sa mga sinabi ko, i-comment down below mo na. And kung nagustuhan mo naman, mag-like ka lang at share mo na sa mga comments mo. So, ayun na guys, thank you for watching. See you in the next video. Bye!